Nagsimula ng maghanda ang Bureau of Fire Protection 7 sa posibleng pagdami ng insidente sa sunog sa Cebu City. Lalo na't kilala ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pinakamahabang panahon sa pagdiriwang ng Pasko na magsisimula ngayong buwan ng Setyembre. Ayon kay Cebu City Fire Station Spokesperson Senior Fire Officer 3, Wendell Villanueva, ilan sa mga pangunahing sanhi ng sunog sa tuwing bare months ay faulty electrical warning, substandard Christmas lights, unattended appliances, kandila at firecrackers. Dagdag pa niya na sa buwan sa Agosto, nakapagtala ang tanggapan ng hindi bababa sa 10 insidente ng sunog habang nakatugon din ang mga bumbero sa pagbaha sa downtown Cebu, Guadalupe, Talamban at ilang bahagi ng bulubunduking barangay noong kasagsagan ng pag-ulan na nagresulta ng pagbaha. Ibinahagi rin ito na ang BFP7 ay patuloy nagpapatupad ng kanilang Oplan Ligtas Pamayanan Fire Safety Seminars sa mga barangay at ang Oplan Paalala Iwas Paputok ay nakatakdang ilunsad bago ang Kapaskuhan. At pinag-iingat din ni Villanueva ang publiko upang maiwasan ang anumang magiging sanhi ng sunog upang mapanatili ang diwa ng Kapaskuhan. Dapat na mag-ingat tayo kasi hindi naman ganun ka taas yung mga fire incident last year, no. Kailangan ma-maintain natin or ma-lessen pa ang mga fire incident ngayong taon para we can celebrate the festivities, Christmas season, New Year, no, na walang disgrasya, walang sunog. So we need to follow advice sa ating kabumbiluhan para sa ganyong paraan walang disgrasya, makaiwas tayo sa sunog. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo Jonna Cañati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!